Mga tayo, dito na naman tayo sa isang episode. Ngayon, balik na naman kaming dalawa lang muna. Kasi wala pa kami maisip kung sino mag-guest or baka may kilala kayong gusto. Sali nyo lang dito, ay di namin sila kilala. Anyway, so ayun lang. Welcome sa ating episode 17. And, andito tayo ngayon kasi magre-record kami ng podcast. Mga para si Caps. Hi. And welcome sa aming podcast. The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Anyway, so, may init na chismis na lumabas ng mga nakaraang week as the King of Rap ng Pilipinas. King of Rock ba siya? Kala ko master rapper siya. Master rapper ba? Alam ko King of Pinoy Hip Hop yan eh. Or something like that. Master rapper. Alam mo. Pero, Francis Magalona, tapos yung show nung ni Boss Toyo, hindi ko siya actually kilala, pero siya Pinoy yung Pawn Stars. Pinoy Pawn Stars. So, para siyang, anong tawag dun? Pawn Stars. Pawn Stars. Yun yan, Pawn Stars. History Pero, Channel. Pilipino siya. Not sponsored. Charot. Not sponsored at all. So, medyo weird. Kasi nag-record ako ngayon may araw pa. Kasi tanya naman, may case lumulusot siya sa blinds. So, medyo busy kasi kami. Kaya, kailangan namin siya gawin na mas maaga. Usually, nighttime namin siya ginagawa. So, ayan. Huwag nyo na lang pansinin yung mga, sun-kissed moment. Mga ganyan. Anyway, going back to Francis M. Yun nga. 15 years daw nag-shut up lang si ate girl mo, Abigail Rait, na meron silang relationship ni Francis M. And nagbunga yung relationship nila ng isang dalaginding na ngayon na kasama rin doon sa show. What's that? Baby girl. Na kasama rin niya doon sa show. Pinapa-appraise niya yung jersey and yung signed card or something na may pirma ni Francis M. So, alam doon naman, wala naman ako say doon patay na rin naman si Francis M. Rest in peace. Mukha namang may mga pictures din na pruweba na mukha naman din talagang in lababo talaga sila. Hindi mukhang sinay-chick lang siya, di ba? So, possible. Tsaka, some of the posts said din na, tulad sabi mo sa akin, hiwalay na sila ni Pia at that time. Sabi lang yun ng mga tao. Sabi nga lang. Well, we don't know what's true kasi hindi naman natin sila kilala. Hindi naman tayo parte ng pamilya nila. So, ang dami kasi nagagalit, which is tama naman sila kasi technically kabit naman talaga siya. Dahil kasi nga si Pia at si Kiko. Pero sabi ng mga tao, at that time, naghihiwalay na talaga si Kiko at si Pia. Tapos, hindi lang daw nila ginawang public kasi may sakit nga si Kiko that time. So, parang dagdag lang. And may nakikita rin ako ibang comments na nauna daw magkaroon ng boyfriend si Pia Magalona. Siyempre, napasa na yung mga issue dyan. Sabi nila, mga nakibabasa ko lang to dun sa mga comments. Pero hindi ko sigurado kung it's true or not. Pero, totoo man o hindi, yung bata walang kasalanan. Mismo. Kaya kung mambabash sila, yung nanay, parang feeling, okay, sige, kasi technically, kabit naman talaga siya. Kasi bagay, wala nga naman talagang divorce sa Pilipinas. So, kahit sabihin mo separated sila, mag-asawa pa rin sila under the law. So, that sucks na ganun niya yung sitwasyon sa Pilipinas. Pero, kailangan lang talagang ma-overcome, makasanayan or something like that. So
Ayun, wala naman kasing kasalanan yung bata, eh. I mean, hindi niya Wala naman nga. gusto na na I mean, binabash kabit ba yung nila yung nanay niya. bata? Yung Mismo. iba. Oo. Ba't naman nila binabash? Ano ba kasalanan? Yung kasalanan ba nabuo siya sa kasalanan? Ano ba? Hindi. Hindi naman eh. Never yung kasalanan ng bata kasi may mga kakilala rin ako. Kakilala din ako before na ganyan. Talagang pinaparusahan yung bata. Kasi anak nga sila sa labas, mga ganon. And very common yan. Nakikita mo yan sa mga teleserye na yung pag-anak sa labas, di ba talaga inaalipin ng or baka legit child naman talaga pero may stepmom na inaalipin. I mean, wag naman sana ganun kasi wala namang kasalanan yung mga bata. Hindi naman nila ginusto mabuhay sila sa ganung sitwasyon. And kung mangbabash na kayo, wag na kayong mandamay. I-bash nyo na lang yung nanay. Kasi yung nanay, alam niya yung ginagawa niya at that time. True. Lalo't sikat na sikat si Kiko, imposible hindi mo yun alam. So, kung mababash siya, wag yung bata kawawa. Anyway, yun lang din. Pero, Sorry, go ahead. sabi nga nila, kaya lang naman din daw talaga napaka-timely ng pag-announce nila. Tignan mo, trending sila ngayon. May balak daw kasi mag-showbiz si bata. Kasi nasa tamang edad na. And then, hindi ko alam kung nakita mo na, pero tumatakbo yung nanay. Oh my God. Sa politika. So, Oh, parang, no, of course. mhm. Of course, politika. Lalo, na election na naman, nakakabuisit. Yun Kalawat nga. kanan na yung mga Sa jingle. barangay election niya, Mga municipal. tumatakbo. Mm-mm. So, parang ginamit lang si Francis M. Kaya yung iba nagagalit din kasi patay na yung tao, Manahimik na patahimikin. siya. Parang Si si Jada Jada. Pinkett. Ayaw patahimikin si Tupac. So, Nakakatawa nga kasi Tupacs. Tupac siya ko. Tupac. Anyway, natawa lang ako kasi nakita ko ng meme. Like an hour ago. Yung tawag dito, married na sila ni Will Smith for 2 decades. Tapos sinabi ni Jada Pinkett Smith na sa public na yung soulmate niya, yun niya si Tupac, yung rapper na namatay noong 1996. Yung last shred of Will Smith's dignity. Tinapakan pa ni Jada. Anyway, isa rin yun, si Raul. baliw na nga yun si Jada. Ewan ko may problema na yun siya. Kailangan niya ng medical health. Medical health. Assistance. ng medical Mental assistance niya para sa mental health. So, yun yan. Nagsama-sama na siya dun. Nagmekos-mekos na ni Insan. So, parang baliw din naman. Pero, parang same situation yun. Kasi, sabi nila dun sa interview ni Jada about dun sa book niya, na ilang taon na rin daw silang hindi umuwi sa isang bahay ni Will Smith. So, parang same situation na ayaw nilang i-public na naghihiwalay sila or may problema yung relasyon nila. Pero, ikaw na nga yung gumagawa. Ang ginagawa mong public ngayon. syempre, nag-release din siya ng book eh. Para maraming bumili. Wala lalong bibili sa kanya kasi yung mga pinagsasabi niya. Syempre, iba may intriga doon na. Ano pa kaya iba nila tinatago? Mga chismosa na, mga paparazzi. Mga baliw talaga. Kasi meron ganun tao eh. Sobrang passion nila sa buhay na yun yung napili nilang passion sa buhay, yung mga stock ng mga artista. Talagang doon sila kumikita, yun yung buhay nila. Talagang mababaliw ka. Meron moving ganun si John Travolta dati. Regarding dyan, may sakit yun siya. Tapos sa LA siya nakatira. Tapos yun yung baliw siya dun sa artista, sina-stock niya na. Pupunta siya sa bahay, naamoy niya yung brush, sobrang weird. Ewan ko, nakalimutan ko anong movie. Matagal ko rin napanood, pero super weird yun. And then yun yan, nangyayari siya sa totoong buhay talaga. Tapos parang mentally, may problem yun siya. Sa John Travolta. Yan ba yun? Tignan ko. The Fanatic. Yan yata. Ito yan.
Mm. Panoorin nga natin to. Ano to siya? Napanood ko to nung nandito pa sila dati noong 2000. Nakakarating ko lang dito sa Canada. Super weird na movie. Tapos sobrang creepy kasi totoo siya. Nangyayari siya sa totoong buhay. Which is ganyan niya. Nang-i-stalk siya ng mga tao. Anyway, going back doon. Basta dagdag natin yan sa listahan ng mga movies natin. Ang dami natin nabawas this weekend. Mamaya natin pag-uusapan yan. Balik lang tayo dun sa kay Abigail Wright at kay Francis M. So, eto lang, tinatanong ko sa ito nung nakaraan, hindi mo ako sinasagot ng maayos. Ito ngayon recorded to, so sasagutin mo ako dapat. So, paano nga yun, love, in the future? Something like that. Merong lumabas na gano'n. Buhay pa ako. Hindi ako patay. Tatanong ko pa lang kung patay ka na ba o buhay ka pa rin? Hindi. Kung patay na ako, wala nang dating yun. Buhay ako. Tapos biglang may lumabas ng gano'n bigla. Sumikat na ako daw kunyari. Na may pakialam na yung media sa akin. Na, uy, may anak to sa luwas. 20 years old na. Kunyari, mga 40 na tayo. So, nagkaroon ako ng anak ng 20 years old ako. Parang gano'n. Malamang, sa dami ba naman ang chinichikas mo nun? Wala. Ano naman? Wala na naman. Para namang hindi ko alam. Tubig. Uminom ka na lang kasi you're pleading the fifth. Ayaw mo na lang sabihin kung totoo hindi. Mamatay mo na ako ngayon, di totoo yan. Sagutin mo yung tanong ko, anong gagawin mo? Sagot mo rin yung tanong ko. Ako na una nagtanong. Hindi talaga masagot. Di masagot. Kasi single naman ako. Bakit? 20 years. Alam ko 2020 yung nasa isip ko. Sorry. Sabi mo 20 years old. Oo, sorry. Hindi ko na maalala kailan yun. Okay, sige. Masyado na matagal yun, labi. Bakit ilang taong ka na ba ngayon? 29. Bigla na lang tumanda. Anyway. Ano ang gagawin mo? Ako na lang yung sasagot kasi ayaw mo sumagot ng diretso. Anong diretso? Diretso naman yung sagot ko Hindi ko na maalala. Balik ko ba? Do you remember? Anong taon ba yun? 2015. 2015. Ha? 2016. Ano ba? 2015 ka nag-20 eh. Saan ba? Sakto lang. Tama ba? 1996 ako eh. Man. 2015 ka nag-20. 2016, ano ka ba? 1996 ako eh. Plus 20. 2016. Sige. 2016 ang December. Nag-20 ako. So, Oo nga. Kung 20, kasi... Bait ako ng 20. Sige. Bait niya ako ng 20 years old. Oo ba? Sige. Bait niya ako ng 2016. Sige na nga. Sagutin mo yung tanong. Kunwari nga. Alam mo. Ano? Or hindi pala. Ilagay natin sa timeline nung nagkausap na tayo ulit. So, parang 20, ano ba ngayon? Alam mo, regardless, okay lang. 2022. Anong gagawin ko? Wala nga. Anong gagawin mo nga? Andun Hindi na ko nga yun sinabi. Kasi, alam mo yung sitwasyon nila Pia Magalona, they know that they exist. Na nandun talaga si Abigail Wright at saka yung anak niya si Gil Francesca. O, di ba? Pinakalan talaga nila kay Abigail tsaka Francis Gil Francesca. Galing mo. Hindi ko naisipin Sinabi niya yun dun sa interview kay Bustoy. Hindi ko tinapos. Sabi mo kasi skip ko na, kinuwento mo na lang. Si Kiko ang nagpangalan nun.
Mhm. So, regardless kung, alam mo yun, way before pa na malaman ko na may anak ka or netong may anak ka, Hindi ko rin anong alam. gagawin ko? Ando na yun eh. Mm. I mean, Hindi, kunyari lang, result siya ng kunyari, parang infidelity statement. Kasi yun, kaya inulit ko yung date eh. kasi, anong gagawin ko? Probably, mahirap siya tanggapin sa simula. Pero, ano magagawa Tapos ko? kunyari, Ando na yun. namatay yung nanay niya. Tapos kailangan niya ng bahay na matitira. Hindi, providean mo siya ngayon ng bahay. Hindi siya pwede kasama natin tumira. Not unless matanggap na ng lahat. Eh, syempre, by that time na lumabas yun, kung 20 years old na siya, malalaki na rin yung mga anak natin nun. Di ba? Kung hindi matanggap pa rin ng mga anak natin, di masalong conflict yun. Sino Okay. mabubuli? Siya din naman yung mabubuli. Kung titira siya sa atin, di ba? Ba't ka kinakabahan? Meron ka bang nabuntis? Ay, wala. Wala pa tumatawag. Wala. Ano Pag mayaman ka na, ako, lalabas yan. Kaya nga. Pagka dumami na yung views ng podcast natin, yari ka. Ayan. So, alam mo yun, kasi kung by that time, ilan na anak natin? 3, 2 anak natin nun. At tas matatanda na kung after 20 years old na siya lalabas. So, anong sasabihin natin sa kanila? Kung adult naman na sila by that time, yung mga anak natin, anong gusto nila? Anong plano nila? Kasi kung hindi nila matatanggap, nung patitirahin natin yung kasama natin, at hindi nila tanggap, siya yung magsasuffer. Kawawa naman. Tsaka hindi naman natin papalakihin yung mga anak natin na masama yung ugali. So, hindi natin papalakihin na masama yung ugali. Pero, you won't know until andun ka na sa sitwasyon na yun. Bata yun eh. Anak mo yun. Isipin mo, tinago mo sa kanila na may anak ka sa labas for. Hindi ko nga kunyari. Sabagay, alam ko kunyari pala. Yun nga pala yung sitwasyon. Alam ko kunyari. Pero kunyari, hindi ko alam. Hindi ko alam kung nangyari. Hindi mo salo. Salo na. Tayo na hindi mo alam na nakabuntis ka. Na, ano ka na, di ba? Lulusot pa. Wala. Hindi mo masasabi yun. Kasi, lalo na kung kasama natin yung mga anak natin sa bahay. Kasi, lalo na si Zeke. Gusto niya naman ng kapatid. Okay sa kanya yun. Pero at that time, may kapatid na siya nun. Oo. Tapos biglang may susulpot pa na, hindi ko alam na may kapatid pala ako. Di, ang tagal-tagal ko na hinihingi sa inyo na magkaroon ng kapatid. Di niyo sinabi sa akin. Di masalo na yun. Masalo na yun. Alam eh. Diba? Masalo na magagalit yun siya. Di masalong ano na mangyayari. Kaya ako sa'yo, sabihin mo na ngayon pa lang. Wala naman ako sasabihin. Nadamay pa nagtatanong lang eh. Paano lang? Pero wala naman. Ito naman no. Wala nga. Ingiti mo parang okay lang naman kung meron sa akin. Kasi gusto ko rin naman lalo na kung lalaki. Gusto ko rin naman. Parang buhay pa yung nanay niya. Tapos gusto niya, paano hindi ka mo to? Nasawahin mo ako. Ganun kanyari. Choice mo na yun kung asawahin mo siya o hindi. Hindi nga. Hindi mo choice yun kung asawahin mo siya o hindi? Hindi. Ay, wala. Hindi naman siya choice. Hindi naman siya option. Yung sinasabi ko, kung paninindigan mo. Bata. Mga ganun. Ikaw. Ibig sabihin. Dami na tinagdag sa kwento. Ang extreme nung naiisip mo, sabihin mo na lang kung ayaw mo na ang pakasalan. Gusto mo iba yung gusto mo asawahin. Kung sinatayo mo niyan, wala naman. Ito naman. Bigla na lang papatayin yung bata. Siyempre, ayaw mo papatayin yung bata. Ikaw pa naman. Kahit hindi mo pa nakakasama yun isang segundo, ayaw mo mamamatay yung bata. Hindi, asawahin mo na lang.
Gusto ko yung konsensya mo. Gusto ko lang, mag-konsensya trip. Pero wala naman akong bata. Ito naman talaga si Rick. Kala mo naman talaga. Ito naman si Rick. Parang hindi ko siya lang-kiss yan. Pwede naman tayo mag-iwalay na nag-i-imagine lang. Sitwasyon lang. i-imagine ka ng mga extreme na bagay. May mamamatay pang bata dahil sa imagination mo. Blank yung bullet na. Tinetesting lang pala ako. Ano to, Kingsman? Tinetesting lang pala ako para maging Kingsman ako. Hindi ka na talaga magiging Kingsman kasi hindi mo mapapatay yung bata sa superhero complex mo. Paano mo alam? Talaga naman hindi. Ano ka? Mamatay ka na, wag lang ibang tao. Mamatay ka na sa hirap, wag lang ibang tao. Ikaw na mag-sacrifice, wag lang ibang tao. Uy, grabe naman yung boy. Grabe naman yung boy. Saan mo naman nakuha yun? Hindi naman ako ganun. Hindi. Magbigay ako ng example, hindi. Wag. I mean, kaya ako firefighter. Kaya ka nga nag-firefighter kasi may superhero complex ka. Hindi ko naman yan alam at that time. Pero, now I know. Bakit nagkakaganto aking brain? Anyway, ayun. Masabog ang aking brain. Ay, paano love kapag ganyan, kunwari? Ako naman. Parang may tatago yun. Parang, nabutis ka, hindi ko nalaman. Hindi, si Jada. Paano Ikaw parang si Jada. Oo, parang ako si Jada. Sabihin ko bigla, kunwari magkaaway tayo, may conflict tayo. Tapos, sasabihin ko in public na hindi ko nga alam ba't asawa pa tawag sa akin. Hindi ko alam ba't wife pang tawag sa akin yan. Soulmate ko naman, si Tupac. Hindi ko man nakilala si Tupac. May Tupac na yan si Rick, kung yung pansinin yan. Diba? Tingnan mo si Will Smith, no comment. Ganun lang. Napapahiya na siya eh. Sabi ng iba sa mga comment, isa lang daw explanation na nakikita nila bakit ginagawa ni Jada lahat yun. Merong clause sa divorce nila na pag nag-engage si Will Smith. Ha? Prenup. Or sa prenup? Sa prenup siguro. Nabasa ko sa divorce eh. Sa divorce ba? Nag-divorce sila eh. Kasi nga, ongoing pa sila. Ongoing. Ewan ko, I don't know. Pero sabi nila, yun lang daw yung paliwanag na nakikita nila na possible is pag nag-engage Will Smith sa lahat ng drama niya, nagsalita against Jada, mas malaki yung makukuha niya sa part ng yung pera nila together. Parang gano'n. So, kaya talaga nasa siya ngayon. Nasa eras Will Smith hate tour. Ayan. Lahat ng baho ni Will Smith nilalabas niya. Kulang na lang pati sabihin niya. Ay na, nakaabot niya ang itlog niya, sinaamoy niya eh. Mga ganun. Wala namang gumagawa niya. So, okay lang yun. Okay, so, ano yun? Paano kung gano'n ako lang? Nakaabot mo itlog mo? Nakakatakot naman yun lang. Hindi nila alam. In-out mo naman ako. Sorry. Ano yan, Simon? In-out mo naman ako. Ano sabi mo? Kung karoon niya ako, para ako si Jada, nababaliw na ako. Tapos, sasabihin ko yun. Ganun bagay. In public. Diba? Lagi niya kasi pinapaya si Will Smith eh. So, parang, paano ko ini-embarrass na kita in public? Ganun. Maraming audience na. Ang gagawin ko nga. Depende yan sa lawyer. No comment, most likely. Pero, kasi yung mga nakakilala naman sa akin, alam naman ko sino ako talaga. So, alam mo yun, hindi ko kailangan i-depensahan yung sarili ko sa public. Tsaka sino ba ako? Hindi naman ako sikat. Hindi, paano kung sumikat tayo? Sino ba yan? Sino ba yan in-interview na? Sino ba yung asawa niya? Paano kung sikat tayo? Kunwari lang. Ganon din tayo. Kasing big din tayo nila. Diba? Pursuit of happiness.
Ano? Pursuit of Happiness, wala naman baril si Will Smith. Wala nga. Nakakaiyak Men in yun. Black. Grabe yun. Paano Alam mo, ko Ben? na, parang ko na yun. Pero Minumovie iyak ko review na every year no high school eh. Anyway. Oo. Sa amin hindi eh. Pero napanood ko lang yun. Grabe, iyak ko dun eh. Tapos ano sagot mo? Ah. Kung gano'n tayo, kasikat nga. Ano? Hindi ako magsasalita. Sikat naman ako eh. May pera pa rin naman ako. Bahala ka sa buhay mo dyan. Alam mo yun? Sira ulo ka na yata eh. Buhay mo si Tupac doon, no? Ayan. Bingo. Ay, nakaka-bad trip. Bad trip talaga ako kay Jada. Kasi isipin Papatato mo ko na lang si Tupac. Ganun yung gagawin ko. all this time, lagi kami nagtatanggol ni Will Smith. Tapos, lagi mo siyang pinapahiya every single time na pinagtatanggol niya. Tama yun si August Ames. Putang ina. Mang sa side bro ka na lang eh. Kaibigan pa ng anak mo. Like, what? Grabe ka naman. Nakakahiya naman. Di ba? Di mo lang binigyan kahihiyan kahit yung anak mo. Siguro part talaga ng show business. Bagay, hindi naman kasi tayo sikat. We never know. Pero, grabe. Tanda niya na eh. 50 na yata. Ilan taon na ba yun? So, what? Ilan taon na ba siya? Wait lang. Curious ako eh. Ayun. 52. 52 years old na siya. Ilang taon na yung Si August. kaibigan ng anak. Mga nasa ano lang yun. August. Hindi pala Ames. August Alsina. 31 siya, pero nangyari yung parang 2 years ago na yata or something. Tapos 20 years yung pagitan nila. So last year lang pala. Grabe. Isipin mo, 20 ka na, kakapanganak pa lang dun sa... Isipin mo ganito, edad ka na. Tapos kakapanganak pa lang nung Ay, kaya magkalala, hindi ka rin na si Bossing nga eh. Kaya na Pauline Itbulagahos Luna. na siya, baby pa lang si Pauline Luna eh. Sila pa Sunod nga daw. Naalala ko dati yung meme na yung si Raisa naman daw yung susunod. Inaantay lang lumaki. Hindi lumaki si Raisa May. Maging legal age lang. Tanda lang. May dwarfism si Raisa May. Hindi siya lumaki. Wala naman siyang dwarfism. Meron na. Wala. Tingnan mo. Wala nga. Proportionate naman yung katawan niya. Hindi Ang proportionate. Tingnan mo. Binabash mo si Raisa. Namabash ka ng bata dito. Hindi na yung bata. Hindi matanda na yun. Ano dati yun ni Richie Rivera. Sesame Dizon. Hindi naman. Hindi ka. Hindi ka. Invento mo dyan. Ewan ko, nakita ko sa somewhere. Malaki na nga siya, no? Wala pala siyang dwarfism. Sorry po. Invento. Nag-i-invent pala ako dito. I don't know, saan ko alam mo meron siyang dwarfism eh. Wala. Sara ulo. Kasi dagul yan. Baka? Si Dagul yun. Tingnan mo yung meron, baka. Yung wala, sigurado ka. Yun. Galing. Ha? Ang galing. Aling maliit, di ba? Kung aling maliit yung pangalan niya sa Itbulaga, ano naman ngayon kung aling maliit yung tawag sa kanya? Hindi ibig sabihin may dwarfism siya. Ba't si Dagul? Mamang maliit ba tawag sa kanya? Hindi naman. Dagul. Grabe nung na-offend naman ng baby. Na-offend si Rick. Parang tanga kasi. Sigurado pa siya. So, wala kang dwarfism lang? Wala nga. Wala akong dwarfism. Maliit lang ako. 4'9". Di ka sure. And half kaya.
Oo nga pala, 4.5. Yun pala yung lagi ko kinakalimutan na hindi dapat siya nakakalimutan. 4.5 siya, guys. Pag nakita nyo Kasi, siya, 4.5. ako yun. Kasi kapag may 4'9", mas matangkad ako dun. Yung Ang half inch. inch. Laki nun. Kaya, Size 4'9" does and a half matter. ako. Hindi ka 4'10. Hindi ka Okay. rin 4'9. Hindi. 4'9" and a half. And a half. 4'9 and a half. Tatandaan nyo yun, guys. 4'9 and a half. Pwede ka magpapirma ng meter stick, ganun. Or, hindi naman siguro. So, malaki ka naman sa meter Ilang stick. yan? 2 meter stick. Hagdagdangin niya. Tapos, mark niya yung 4'9 and a half. Pag nakita nyo kami, kung gusto nyo magpa-autograph. Parang tanga sila nun. May dala-dala silang meter stick. Puta, na baka makita ako sila ngayon. Di mo alam. Malay mo, idol nyo talaga kami. Wala naman nanonood pa sa atin masyado. Wala ka nagtatanong. Anyway. Pero okay lang. Para naman to sa ating mga future kids. And sa may mga sumanood, yung maaliw sa katangahan natin dalawa, hindi manood sila. Gusto nyo makapanood ng podcast na nag-iimbento na may dwarfism si Raisa. May dito lang yun. Dito lang yun. Binawi ko yun. Mamaya bashin tayo ni Big Soto. Dito lang yun. Wala kayo makikita sa ibang ganun. Dito magsisimula yung chismis. Dito talaga. May dwarfism ko na sa Raisa. Headline yun, love. Ang fake news. Go-produce ng fake news. I don't know, sa ko na-isip. Baka panaginip ko lang yun. Minsan kasi masama na yung panaginip ko eh. Nagsasalita na ako sa totoong buhay na naman eh. Jesus Christ. Jesus Christ. Sobrang weird talaga. Saan hindi mo na video kasi yung mga ibang ko naman yung ano. Hindi na ako nakikita. Ganyan sila. Tigit sila ko. Hindi ko sila kita. Yan naman pagka. Ano? Sana pa rin mag-attach yung video dito para makita ng mga tao. Kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero sobrang weird nun kasi talagang wala akong recollection at all. Ano siya ulit? Parasomnia, di ba? No. Parasomnia. So talagang nagsasalita ako, dilat yung mata ko, tumatawa pa ako. Pero the next day, wala akong kahit anong recollection nung mga nangyari. Minsan ay kinakausap pa ako ni Rick. Masagot naman din. Pero yung mag-CR, di ko talaga alam kung saan pumunta nun kasi sabi mo pagising mo naiihi ka. Sabi mo, CR Laulab, umalis ka dun sa nawala ka dun sa video. Sabi ko, baka talaga nag-CR. Tapos pagbalik, tulog agad. Tapos pagkagising, naalala mo yung nag-CR ka? Hindi. Gumising ako, nag-CR agad ako kasi naiihi ako eh. Kaya nga eh. Yun nga sabi ko kaya ako nagising ng umaga na yun eh. Sabi, aga mo nagising. Sabi ko, naiihi ako eh. So, ang weird na. Hindi ko alam. Baka sabi ko nga, hindi naman basa yung short ko. So, hindi ako tumayo doon somewhere para umihi. Hindi naman basa yung brief ko. So, hindi naman basa yung kama. Thank God. Baka talaga nag-CR ka no? I don't know. Ang galing ko naman. I don't really remember talaga. Maglagay ka nga ng CCTV dyan, love. Yun ang ay plano ko eh, next eh. Lagay ako ng camera sa labas dito sa kwarto mo. Sa corner somewhere there. Yung ikaw lang yung may access. Parang, alam mo yun, parang paranormal activity. Para lang ma-record mo yung ginagawa mo every night. Tapos meron pa nung isang araw yung ano eh. Tumatahol-tahol na ako. Tingnan mo ako. Tapos biglang tumawa. Tulog. No, ang weird yan. Wala kahit ano. Dilat naman. Di ba? Talagang hindi yung dilat na ang ganyan. May naalala akong video sa TikTok, yung nagsasleep over yung kaibigan niya, tapos yung kapatid nung may-ari ng bahay. Yung kapatid nung
pinag-sleepover niya. Nagaganon siya. So, tumayo siya, yung kapatid, tumayo siya, nagsisleepwalk siya. Pinuntahan niya yung guest nila, yung nag-sleepover sa bahay nila. Tapos nakaganon lang siya. Tinitignan niya. Tapos tumatawa yung guest nila. Sabi nung kapatid niya, do you want me to wake him up? What? Isasend ko nga yun sa'yo. Sige. Do you want me to wake him up? Kaya na yan. Then, mas na-alarma yung mga tao sa comments. Natulog siya nun. Kasi ang tagal nakatayo siya. Tapos tinitignan niya gano'n. Ganun yung ganun talaga yung bata pa ako nito. Ganito na talaga ako. Lalo pag super pagod, talagang nagsasalita talaga or nag-sleepwalk ako and nagtutok. Minsan, talagang sa pamilya na siguro namin yun. Kasi sila, kuya din, and si Vince, ganyan din. Ganyan din sila. Tapos, nung nagbasa-basa ko lately, yun nga daw. Sa mga sign nung pagka-stress sa work or stress sa life, kaya lalo lumalabas siya ulit. Kasi, I haven't done that in a while talaga. Nakakagulat nga na these past months talagang super, parang almost every day. Stress ka naman kasi talaga eh. Stress nga ako talaga. Hindi ako pumasa sa medical pa naman. Nagalo-halo na yung Minekos na ni Insan eh. Ang tornado na yung yung lahat ng problema sa buhay niya. Pero remain. Sexy. Ito, panoorin ko naman yun. Yeah. Yan yung yan. Do you want me to wake him up? Do you want me to wake him up? No, don't ever. Parang siyang Selena Spookbook. Oh my God. Ganyan ka rin tinitignan mo yung karami. Tapos biglang tumawa sa tulog. Ang weird na. Ganun din ako eh. Talagang sobrang grabe yung pagkaka-video mo nun. Kita-kita ko talaga na ako yan, nadilat ako. Ako yan eh. Pero hindi ko naaalala yun. Not one bit. Na tumawa man lang ako, hindi man lang talaga. Kaya gulat ako no. Talaga super excited mo nung paggising ko. Love, tingnan mo yung sinad ko sa'yo. Bakit lang kakagising ko lang? Tingnan mo. Tingnan ko. Hindi lang nakikita. Hindi ko siya magaya eh. Hindi ko siya magaya talaga na totally gayang-gaya. So, I don't know, try daw ni Pat ilagay siya sa dulo para makita niyo. Ang weird lang. So, talagang ang galing lang din ng timing ng video niya kasi pag natutulog kami ni Pat, talagang mag-video call kami kasi nga LDR sucks. So, try to make it work para magkatabi pa rin kami maski. So, kaya na-video niya ako that timing nagising pa siya. Tulog na ako. So, and meron pa yung simula. Kaso yun na lang tayo naabutan niya. Ang hirap kasi minsan, maiikli lang yung episodes mo ng ganun. Mm-mm. So, bago ko pa makuha yung cellphone, tapos yung camera. Or kasi nakaka pa eh. Ano ba yung naririnig mo? May pumasok pa sa kwarto ko, di ba? Alam yun? So, pagka wala. Tapos na. Saka ako, alam mo yun, saka nakabukas yung camera. So,
Natuwa ako nung time na yun na inabutan ko yung kahit konti na lang yung naabutan ko. Pero mahaba pa din compared sa iba nga. Minsan kasi sabi mo, tumatawa lang ako bigla, tapos natutulog na agad. Minsan nga picture na lang yung inaano kasi na nakangiti ka. Ayun pa yung weird na minsan didilat ako, di ba? Yung mga picture na sinasend mo, tapos nakatingin ka pa sa akin, tapos ngingiti ka. tapos natutulog na agad. Ang weird. Nakaano pa yun talaga, nakaangat pa yung elbow na nakaganon sa kama para makita. Super weird. Pero ako din eh. Ako hindi ako nagsasalita pag tulog. Ano ka lang. Ano ba? Bakit naman ang mode? Nag-growl. Kanina. Habang kumakain ako dito sa kwarto, naririnig kitang ka na. Parang kang binabangungot, pero hindi naman. Parang, sabi ko? parang ganun. Hindi siya hilik eh. Hindi siya hilik eh. Parang ganun lang. Parang may inuusog na kutsyon na sofa. Parang ganun. Parang ganun. Or parang nagva-vibrate na Nokia. Ang tipong mababali yung legs mo. Ganun. Parang ganun. Weird. Hilig ako. Hindi ka humihilig eh. After nun, matagal-tagal mo rin ginawa yun. Hindi ko naman binidyo kasi parang normal lang yun eh. After mong ginawa yun humilig ka na. Nang mahina na hilig. Yung pang babaeng hilig. Hindi yung pang Stephen na hilig. Mamatay-matay pa sa... Bubuluanan pa. Kinakapos-kapos pa ng hiningas lang na sleep apnea. Lalo pa pag nakainom, no? Oo. Ina. Doon talaga sa makulay na bahay, sabi ko, ninaganon ko yung bibig mo kasi may kasama tayo sa kwarto eh. Malis tuloy sila. Sila Kenneth. Shout out sa inyo, Pao and Kenneth. Sorry, hindi ka nakatulog. Anyway, ayun. Super weird. Ayun lang. Sorry, na-mental block. Anyway, so, medyo short ang ating episode today, pero that's okay. We love you all. Busy kasi medyo talaga. Busy lang kami. And we try to at least put an episode out every week pa rin. We're super busy talaga. Kasi balik na ako sa classes ko for the fire department. So, anyway. Babawi kami sa susunod. Maghahanap kami ng i-guest ulit and sana magustuhan nyo yan. Mas mahabang chisme. Yes. Pag mga chisme yan talaga yung bumubuhay sa dugo-dugo namin. You know, Filipinos? Chismis is gossip. Yeah. That's our medicine. If I feel like sick if I don't hear any gossip. What? For real? Yeah, for real. Yeah. Gossip is medicine. Chismis is gossip. Yeah, that's one of our medicines. One of your Medicines. Like if I feel so tired and I feel so weak, I need gossip. Are you for real? I am for real. I mean, it's like a curse in my blood. I wanna mind my own business, but sometimes the gossips come to me. Anyway, ako nga pala ulit si Caps. Si Pat. Maraming salamat sa pagtangkilik at walang sawang pagsuporta ng mga 5 naming supporters and viewers. And yeah, keep it going. And kung may questions kayo, please, para makagawa na kami ng silong ulit. Nami-miss na namin gawa ng silong. Umuulan ng tanong na segment. So, please, add more questions. Appreciate it, guys. Thank you. Peace out.